Manila Mayor Isko Moreno went around the city this morning to check the flood situation in some areas. And for updates, we have Mobile Journal Denise Valdez Sancho. Denise, okay, ano nangyari sa pagtatanggal daw ng bara? Lord, Denise, tuloy-tuloy pa rin yung operations ng pagdideclog ng mga estero dito along Taft Avenue. At dahil nga wala pa rin pa ang pag-ulan, although kung mapapansin nyo naman medyo mas umaliwalas na yung panahon. Pero kanina sa huling silip natin sa Taft Avenue, gutter deep pa rin yung level ng baha. Although passable naman, pero ayun nga, gutter deep pa rin sa Taft Avenue. Pero ang assurance naman dyan ni Manila Mayor Isko Moreno, passable na raw lahat ng mga daanan sa Maynila. Pero tinawag niya na rin yung atensyon ng mga iba pang ahensya na baka pwede nga raw tumulong sa pagpapaayos ng mga estero at syempre yung pagpapagawa o pagpapaayos din ng mga pumping stations at syempre ng mga STPs. Lord Denise. Nag-imbita ng media. Meron bang nagtanong, may isa man lang bang nagtanong tungkol doon sa kanilang pakulo last week kasama yung head ng MMDA na may seremonyas pa, binuksan lang yung takip ng kanal na dadaloy sana sa Manila Bay? Kung bakit may ganito pa rin o mas lumala pa yata? Kung hindi ako nagkakamali, ito yung nabisita natin, Lord, no, sa may Manila Bay na paglalagay ng trash trap. Yeah. Tama, no? Oo. Ayun, isa rin yon sa mga temporary solutions. Hindi siya natanong kanina, pero nung nabisita nga natin, ayun, isa sa temporary solutions para maibsan daw yung pagbaha. Although, aminado, ang alkalde na flooding will still happen in Manila. Kaya ayun, as of now, puro temporary solutions ang kaya nilang gawin dahil ito nga mga pinakamabibilis na solusyon na pwedeng mangyari. Pero rest assured na they're doing something for the Manila Drainage Master Plan for long-term solution naman. Denise, we've seen videos also along Taft, gadibdib yung taas ng tubig. Kamusta yung mga evacuees? Do we have info also kung ilan ang apektadong residente ngayon? Denise, as of today, July 23, 10 a.m., evacuees are around 2,400 individuals, or that's 800 families. We are using about 14 evacuation sites right now. So, yan yung lagay ngayon ng mga evacuation sites dito sa Manila. Ito sa mga nabisita natin kanina, yung very flood-prone na Baseco Port area, kung saan nasa around 800 families, or nasa around 190 families to correct yung nandoon or temporarily nagsistay doon. So yan sa mga pinakamalalang evacuation sites kasi lahat ng nandun sa barangay area, doon muna lumikas simula yan July 21. And kanina naman nakita natin na nakapagbibigay ng mga mainit na pagkain, breakfast, lunch, dinner included. And marami ring bumibisita kahit si Mayor Isko bumisita rin para makapag-donate ng pagkain at iba pang mga syempre basic needs. All right. Our Manila Mobile Journal, Denise Valdez Sancho. Thank you, Denise.